Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Patungo sa Game 5 ay dehado ang Dallas Mavericks sa mata ng madami dahil of course sa home court ng Minnesota Timberwolves gagawin ang game at questionable pa sa ngayon ang status si Dereck Lively Jr. na 13 of 13 pa sa field sa West Finals at may second highest plus-minus para sa isang rookie only behind the Hall of Famer Manu Ginobili. Ganun pa man ay dehado nga ba talaga sila? Kung may isang player nga na ayaw mong mainis ay si Luka Doncic ito. Madalas nga siya ma-carried away sa mga officials at pakikipagsagutan dito. Subalit sa mga trash talk nga ng mga fans at ng ibang team ay mas ginaganahan lang nga si Luka dito. Sinabi niya nga noon na mas ginaganahan siya sa mga chants na Luka sucks. Ayon din kay Gafford ay inis na sila ngayon as a team matapos ang series sa kanilang home court at same demeanor nga ang meron si Luka sa post-game interview kahapon. Tahimik at kalmado at mahilig nga si Luka na maglaro ng levels above sa kanyang normal performance sa mga games na ginagawa sa bahay ng kabilang team, lalo na kapag closeout game ito. Game 5 laban sa Los Angeles Clippers nang tapusin niya ito sa Crypto Arena. Hindi natin makakalimutan ang ginawa niya sa Game 7 laban sa Phoenix Suns sa home court din ito. Tied at 2 ang series sa Game 5 na ginawa sa OKC na magtala din siya ng 31 points, 10 rebounds and 11 assists triple-double. At huling beses na nasa Minnesota si Luka ay gumawa nga siya ng game winner sabay trash talk kay Gobert at sa mga fans ito at sinasabihan niya nga ito ng go home. Tulad lamang ng sinabi niya sa mga fans ng OKC, ng Suns at ng Clippers. Ang Mavs ay may record na 5-1 sa kanilang last 6 games sa road, habang ang Minnesota naman ay 1-4 lamang sa kanilang last 5 home games. Bukod nga sa inaasahan ng tinatawag na Luka Special para sa Game 5, mukhang kailangan din nga talaga ito ng Mavs, given na questionable pa sa ngayon kung magiging epektibo ba si Kyrie Irving dahil sa naging defensive adjustment ng Timberwolves with McDaniels being his primary defender. Sa palagay nyo ba ay makakapanood tayo ng another Luka Special sa Game 5? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jaylen Brown matapos na mag-average ng 29.8 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals and 1 block per game on 52% shooting sa field sa East Finals dahilan upang mauwi niya ang Larry Bird Eastern Conference Finals MVP. Si Jaylen Brown nga ay nagboses na hindi daw siya nasaktan sa hindi pagkakapili sa kanya sa All-NBA team. Subalit mas nasaktan nga daw siya nang hindi siya mapabilang sa All-NBA defensive team. Sa palagay niya nga daw ay isa siya sa mga pinakamagaling na two-way wing player sa buong NBA ngayon. Dapat nga daw ay parte siya ng All-NBA defensive team. Isa nga daw ito sa mga goals niya bago mag-umpisa ang season kaya naman nasaktan siya nang hindi siya mapili dito. Well, totoo naman na magaling talaga na defender si Jaylen Brown at two-way player nga siya. Ibig sabihin ay magaling din siya sa opensa. Subalit mahirap nga makasingit sa mga tulad nila Jaden McDaniels na kilala para sa kanilang depensa lamang. Kahit nga si Lu Dort ng OKC Thunder ay hindi nabigyan ng pansin dito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?